Okay, so share ko sa inyo to guys now. Ang ganitong issue sa Facebook page monetization ngayon na kung saan guys ay nagkaroon ng issue ang ating Facebook application kapag tayo guys ay magsa-sign up sa Facebook page content monetization natin. So sa mga nakaranas nito guys ng error or bug sa kanilang content monetization, lalo na sa mga baguhan na katulad ko guys, sana ay makatulong sa inyo ito guys yung video tutorial natin na ito guys. Okay, so simulan natin. So ako guys ay nag-check ako ng content monetization ko sa monetization program ko sa Facebook page at nagulat ako nang ma-invite ako sa content monetization ng Facebook page ko. At ito yung nakalagay sa Facebook content monetization ko guys no. Ready to set up. At sa sobrang excited ko guys ay ni-click ko ito guys yung set up na ito guys. Ito guys yung set up na ito. Yan. So na-click ko yan sa sobrang excited ko. Pagka-click ko niyan guys ay ito yung lumabas guys no. Yan, so sign up. So meron na ditong nagsasalita guys na babae na ito. Tapos binasa ko lang ito guys yung tatlong ano na ito guys no, tips na ito. Earn money from ads, tsaka yung track earnings all in one place, tsaka yung learn from your success na ito guys. Tapos ang sunod kong ginawa guys, kinlik ko ito guys yung sign up na ito. Yan. So pag click ko ng guys ng sign up na ito guys ay ito yung lumabas guys no. Yan, ito yung lumabas guys. Sorry, something not working. There was an error loading this page. This might have happened because the link is incorrect. The page no longer exists or you're using an outdated version of Facebook app. So yung Facebook application ko guys ay updated naman guys no. Tinignan ko guys sa Play Store guys. Wala namang nakalagay guys na kailangan i-update guys no. Kaya yung ginawa ko dito guys, yung solution ko dito para ma-fix ko guys yung ganitong problem, dahil gustong gusto ko guys na i-sign up na guys yung content monetization ko para ma-monetize na ako guys sa content monetization ko guys sa Facebook page ko guys. So yung ginawa ko dito guys ay nag-back ako, so lumabas ako. Yung ginawa ko dito guys ay ito yung Facebook application ko. So tinignan ko naman guys sa sa Play Store. Pumunta ako guys sa Play Store. Yan. So wait lang guys, open ko lang. Yan. So pumunta ako dito guys sa Google Play Store. Sinearch ko dito guys yung Facebook. Yan. Sinearch ko dito guys yung Facebook. Wala naman dito guys nakalagay guys na kailangan i-update guys no. Kaya yung ginawa ko dito guys, yung first option ko guys na ginawa dito para ma-fix ko guys yung bug or error guys sa Facebook application natin guys, ay ni-hold ko ito guys no. Hold natin guys ng mga 5 seconds ito guys yung Facebook application na ito. Hold natin guys ng 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5 at lalabas ito guys yung app info na ito guys. So click natin guys yung app info na ito. So wait lang guys. So open natin. So pagka-click ko niyan guys ay ito yung lumabas guys no, app info guys. So ginawa ko dito guys para masolusyonan ko guys yung error or yung bug na yon guys Facebook application natin guys, ay kinlik ko ito guys yung first step na ito guys no. Yan. So pagka-click ko niyan guys ng first step na yan guys ay sinunod ko ito guys yung storage usage na ito guys no. So pagka-click ko niyan ay ito yung lumabas guys no. Tapos click natin guys yung manage space na ito. So first option nito guys no, kapag sakaling ganun pa rin guys yung lumalabas sa inyo guys no, nag-error pa rin guys yung Facebook application natin guys no. So ito guys yung nakalagay dito, delete app data. This app data including files and settings will be permanently delete from this device. So sa akin yung ginawa ko lang dito guys, kinlay ko lang yung delete guys. Tapos yung ginawa ko ay kailangan lang natin guys mag-login ulit guys sa Facebook application natin guys no. Yan, para ma-retrieve natin ulit guys yung data natin. Yan, kung sakali guys na hindi pa rin gumana guys, yan. So nag-back tayo, tapos kinlik natin ulit guys no. Kinlik natin ulit doon guys yung sign up sa application natin. Pagka-click natin guys ng sign up na ito, ay ganito pa rin yung lumabas guys no. Sorry, something not working. So sunod natin guys na gagawin, pangalawang options natin guys ay yun install natin ito guys yung Facebook application natin na ito guys no. So ang gagawin lang natin, yun install lang natin, tapos punta tayo ulit guys sa Play Store natin guys no. So download lang natin ulit guys yung Facebook application natin guys. Yan. So download lang natin ulit guys yung Facebook application natin at i-open natin ulit guys no. Ngayon guys ay punta tayo ulit doon sa sa
monetization program guys, no. So login lang nyo guys yung Facebook account nyo dito guys sa Facebook application. Yan. Tapos punta tayo ulit doon. Subukan natin guys, no, kapag maka sign up na tayo guys, no. So ang ginawa ko dito guys ay na screenshot ko lang ito guys, no. So ginawa ko, pumunta ako ulit doon sa ano guys, dito guys sa monetization category guys, no. Yan. So pumunta ako dito guys, tapos sinanap ulit ito guys yung ready to set up guys, kasi excited ako guys, no. Kailangan ko na guys ma-set up guys yung content monetization ko guys, dahil na-invite ako ng guys ng maaga guys sa aking Facebook page guys, no. So sinet up ko ito guys, kinlik ko ito guys yung set up na ito. So pagka-click ko guys ng set up ay ito yung lumabas guys, no. Yan. So sign up na guys. Sunod natin guys, pagka-click natin, bali wala na ito guys, no. So wala na yan. Sunod natin yung guys, ay ito yung lumabas guys, no. Ito yung lumabas guys. Confirm your info to start earning guys. Yan. So ang ginawa ko dito guys, kinlik ko lang dito guys yung confirm guys, no. So sa inyo pala guys, kung gusto nyong edit yung information nyo, pwede nyo siyang edit guys, no. So kapag kinlik nyo guys yung edit information, ay ito yung lalabas guys, no. Edit account information. So pwede nyong edit guys yung legal first name ninyo, legal last name nyo, date of birth, yan, or country kung saan kayo guys, no. Tapos pwede nyo siyang i-update info guys, yan. So sa akin naman guys ay hindi ko na siya guys na ano guys, no, na-edit, kasi tama naman guys yung sa akin. So pagka-click natin guys ay sunod natin click natin guys confirm info kapag sure na tayo guys sa information natin. At ito na yung lalabas natin guys, no, after natin maklik guys yung confirm info. Yan, content monetization. So wala na siyang bug guys, no. Content monetization, you're all set for now. We'll reach out for more information once you start earning. Yan. So sa akin guys, na-confirm ko na guys yung invite request nila guys, no, para mapasama ako guys sa content monetization guys. Okay? Sa ngayon kasi guys ay marami na namang na-invite guys sa Facebook content monetization at isa na ako doon. So ngayon guys, dahil na-invite ako sa content monetization program ng Facebook, ay gusto ko ring i-share sa inyo guys ang aking experience kung paano tayo ma-invite ng mabilis sa content monetization sa ating Facebook page or sa ating Facebook profile guys. So number 1 ko guys na tips guys, dapat ay lahat ng video mo ay original content. So kapag original content, ibig sabihin ay wala kang kinukuhang video sa ibang content creator or kung saan mang social media platform. Dapat ay nanggaling mismo sa'yo at ikaw mismo ang gumawa ng video content mo. Isa yan sa mga tips ko guys, no, kung paano ako na-invite guys na mabilis sa content monetization sa Facebook page ko or sa inyong Facebook profile guys. Okay? So yan yung number 1 tips ko guys. So next step natin guys ay kailangan guys ay upload ng video natin. Kung tayo ay nag-upload guys ng video content natin, makita natin sa analytics natin ay gumaganda ang ating performance sa ating Facebook page, guys, no, or sa ating Facebook profile. So pataas na pataas ang engagement natin at nag-grow ang ating analytics sa ating Facebook page. At isa pa ito sa mga experience ko guys, no, kung paano ako na-invite guys ng mabilis sa content monetization sa Facebook page ko bilang isang content creator guys. Yan. So pangatlong tips natin guys ay iwasan ng pagkakaroon guys ng mga violations sa ating Facebook profile or Facebook page. Kapag alam nyo guys na medyo alanganin kayo sa pinupost or ina-upload din nyo guys, ay wag na nyong ituloy para maiwasan natin guys yung lumabag sa community standard ng Facebook. Okay? At hindi maapektuhan ng ating Facebook profile or ang ating Facebook page natin. Kasi kapag malinis ang Facebook profile natin or Facebook page natin, ay may possibility guys na mabilis tayong ma-invite guys sa content monetization, kahit na yung followers natin ay kunti lang guys, no, ay mapapasama tayo guys sa invitation ng content monetization katulad ng Facebook page ko guys. Okay? So dating guys na tips guys ay kailangan nating mag-send ng interest sa content monetization. So paano gawin yan? So para magawa natin yan guys ay punta tayo sa Facebook page natin or Facebook profile at hanapin natin guys yung professional dashboard. Click natin guys yung professional dashboard. Then go to monetization category guys, no. Then click content monetization. Pag click natin guys ng content monetization ay lalabas na yung dalawang ano na ito guys, no, category na I'm interested or learn more.
So, ang gagawin natin para mabilis tayo, click natin na yung I'm interested at gagawa tayo dito guys ng compose message na kung bakit tayo interested sa content monetization, and then click submit interest. Yan. Kasi pag alam nila guys na interested tayo sa content monetization, ay pwede tayong ma-invite guys ng mas mabilis sa content monetization sa ating Facebook profile or Facebook page. Actually guys ay 1,300 plus followers pa lang ako, pero maga ako na-invite sa Facebook content monetization. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys, no? Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, huwag natin kalimutan guys i-click guys ang subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.